Sa panahong nilamon ng kadiliman ang Encantadia, nang bumagsak ang mga kaharian at ang mga bathala ay nagbanggaan sa kapalaran, apat na sangre ang tumindid laban sa pagkawasak. Isang bathala ng langit ang humarap sa hatol, at sa liwanag ng buwan, isang kapangyarihang muling nagising. Ito ang kwento ng digmaan, ng sakripisyo at ng pag-asa na hindi kailanman yumuko. Kung gusto mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat at halina't ipagpatuloy natin ang alamat. Nang tuluyang masakop ni Batalang Dargan, Hagorn at Mitena ang mga kaharian ng Sapiro, Adamia at Hatoria, nilamon ng kadiliman ang Encantadia. Isa-isang bumagsak ang mga trono at sa gitna ng abo at luha, itinanghal si Mitena bilang hara ng Sapiro. Sa harap ng mga nagluluhang diwata, mariing sinabi ni Mitena, "Ang kahariang ipinagkait sa akin, ang kaharian ng aking ama na matagal akong itinulong sa Mineabe, ngayon ay akin na." Ang kanyang tinid ay malamig, tila yelong dumurog sa pag-asa ng mga nakikinig. Sumunod na nagsalita si Hagorn, naglaladablab ang mga mata sa galit. "Ang Hatoria na inagaw sa akin ng mga diwata, magbabayad kayo, luluhod kayo sa ginawa ninyo sa akin." At sa likod nila, umugong ang tinig ni Dargan, mabigat, tila galing sa kailaliman ng mundo. "Humanda kayo, susunod nating sasakupin ang Lireo, ang kaharian ng mga diwata." Nang marating nila ang Lireo, muling sumiklab ang digmaan, dumilim ang langit, umiyak ang mga ulap, at ang mga puno'y umuugong na parang may babalang ibinubulong. Ang lupa mismo'y nanginginig sa paparating na kapahamakan. Sumigaw ang apat na sangre, sabay-sabay, "Humanda kayo, sumasalakay ang hukbo ni Dargan." Mula sa anino, pinakawalan ni Dargan ang isang napakalaking nilalang na yari sa purong pagkawasak. Isang halimaw na humahakbang ay guho ang iniiwan. Umatungal ang nilalang at sa bawat sigaw nito'y nadudurog ang lupa. Hindi nadatubili si Adamus, itinawag niya ang isang dambuhalang alon. Bumuo ito ng isang nilalang na yari sa tubig. Humahampas ang katawan na parang dagat na galit. Kasabay nito, hinugot ni Terra ang lakas ng lupa. Bumangon ang isang higanting nilalang na yari sa bato at lupa upang pigilan ang halimaw ni Dargan. Nagbanggaan ang dalawang puwersa at ang sagupaan ay yumanid sa buong Lireo. Sa kabilang panig ng labanan, hinarap ni Plamara ang sarili niyang lolo, si Hagorn. Nagliliyab ang apoy ni Plamara habang ang kadiliman ni Hagorn ay tila nilalamon ang liwanag. Apoy laban sa sumpa, dugo laban sa dugo. Samantala, nagtuos si Dea at Mitena. Umikot ang hangin, nagyelo ang paligid. Sumigaw si Dea, "Hangin laban sa yelo." Ngunit sa bawat bugso ng hangin, tinutusok ito ng matalas na yelong likha ni Mitena. Nagkikiskisan ang lamig at hangin at ang sigaw ng kanilang kapangyarihan ay parang hiyaw ng kalikasan na nasasaktan. Habang halos bumibigay na ang apat na sangre, patuloy namang lumalaban sina Hara Alena at Hara Armea kasama ang hara ng Sapiro na si Daron laban sa walang katapusang hukbo ni Dargan at Hagorn. Ngunit kahit ang kanilang tapang ay unti-unting nauupos, nang halos wala ng lakas ang mga sangre, nagpasya sila sa huling hakbang. "Adamus, Dea, Plamara, ibigay ninyo sa akin ang inyong mga brilyante," wika ni Terra. Isa-isang iniabot ang mga brilyante at sa sandaling magsanib ang apat, nabuo muli ang inang brilyante, hawak ni Terra. Sumabog ang liwanag, nagsanib ang mga elemento, ngunit kahit iyon ay hindi pa rin sapat upang pabagsakin si Dargan. At sa hindi inaasahang sandali, bumaba si Batalang Cassiopeia mula sa kalangitan upang tumulong.
Ngunit kahit ang kapangyarihan ng langit ay hindi kinaya ang pinagsamang lakas ni Dardan, Mitena at Hagorn. Wala silang nagawa kundi umatras, tumakas ang mga sangre, ang mga hara at si Cassiopeia patungo sa isang liblib na lugar sa Encantadia. Sa likuran nila, tuluyang bumagsak ang Lireo. Tumawa si Dardan sa gitna ng mga duho. 4 na kaharian ang nasa akin, sa akin na ang buong Encantadia. Sa liblib na sulok ng Encantadia, malayo sa mga guho ng Lireo at sa 4 na kahariang sinakmal ng kadiliman, nakatipon ang mga sangre, ang mga hara at si Batalang Cassiopeia. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito kapayapaan. Ito'y katahimikang parang huling paghinga bago sumabog ang bagyo. Sa bawat minuto, mas lumalalim ang bigat ng pagkatalo. Hindi na umiyak ang mga diwata, naubos na ang luha. Ang mga mata nila'y pulang-pula, hindi sa pag-iyak, kundi sa puyat at pidhating matagal nang nakapulupot sa dibdib. Sa mga sugat nilang hindi na tumitigil ang kirot, mas masakit pa ang sugat na hindi nakikita. Ang ideyang bumagsak ang Lireo at sa pagkatumba nito'y tila gumuhong kasama ang pag-asa. Si Cassiopeia, kahit batala ng langit, ay hindi ligtas sa bigat ng pagkabigo. Ang liwanag sa kanyang anyo'y humihina, hindi dahil nauubos ang kapangyarihan niya, kundi dahil ang kanyang loob ay sugatan. Ilang beses niyang kinuyom ang kamao, ilang beses niyang tinitigan ang malayo na para bang may tinatanaw siyang kasalanang siya rin ang may gawa. Lumapit si Tera, hawak pa rin ang mga brilyante. Nakita niya sa mga mata ni Cassiopeia ang matagal ng kinikimkim. Takot na baka hindi sapat ang pagiging batala. At doon, sa harap ng lahat, binasag ni Cassiopeia ang katahimikan. Mga bagong sanggri, wika niya, mabigat ang tinig na parang kulog sa malayong bundok. Ipahiram ninyo sa akin ang inyong mga brilyante. Sa pamamagitan ng inyong lakas at ng aking kapangyarihan, magpapadala tayo ng mensahe. Napatingin ang lahat. Si Adamus ay napalunok. Si Plamara ay sumandal sa bato, nanginginig pa rin sa galit na iniwan ng labanan. Si Dia ay tumingala sa langit na tila nanlalamig kahit walang yelo. Isang mensaheng kayang makumbinsi ang isang batala, pagpapatuloy ni Cassiopeia na umanib sa atin, ang batala ng buwan, si Halia. Sa pagbigkas ng pangalang iyon, tila gumalaw ang hangin. Parang may tumingin sa kanila mula sa itaas, isang matang hindi araw kundi buwan. Walang nagtanong kung paano, walang nag-alinlangan kung posible. Dahil kapag wala ka nang natitirang sandata, kahit ang imposibleng pag-asa ay nagiging huling paghinga. Lumapit sina Adamus, Dia at Plamara kay Tera. Walang salita, ngunit may bigat ang kilos. Isa-isang inangat ang kanilang mga brilyante, parang pag-alay ng puso. Si Tera ang huling nagtaas ng kanyang brilyante at nang magtagpo ang 4, kumislap ang liwanag na hindi pa nila nakita noon. Mas malinaw, mas malalim, mas sagrado, tulad ng paglikha at pagwasak sa iisang sandali. Hinawakan ni Cassiopeia ang pagsasanib na liwanag. Sa palad niyang tila gawa sa kalangitan, nagbuklod ang 4 na kulay, kayumangging lupa, pulang apoy, berdeng hangin at bughaw na tubig. Ngunit sa gitna ng pagsasanib, may ikalimang ningning na sumingit, isang mapusyaw na pilak tulad ng unang liwanag ng buwan bago sumikat. Nagsalita si Cassiopeia sa lumang wika na hindi maintindihan ng tainga, ngunit naramdaman ng kaluluwa. Ang hangin ay umikot, ang lupa ay bahagyang umangat na para bang humihinga, at ang kalangitan ay nagbukas. Hindi ito punit na gaya ng portal ng digmaan. Ito'y pagbubukas na parang pagdilat ng mata. Sa itaas, lumitaw ang hugis ng isang malaking bilog na liwanag, hindi araw kundi buwan. Ngunit hindi ito simpleng buwan, ito'y parang trono ng pilak na may ukit ng mga sinaunang simbolo
kumikislap sa pagitan ng ulap at bituin, at mula roon, bumaba ang isang presensya. Hindi siya bumaba na parang mandirigmang may yabang. Siya'y bumaba na parang liwanag na may awa at hatol. Habang papalapit siya sa lupa, unti-unting nagliliwanag ang paligid. Ang mga damong dati tuyo ay tila sumidla. Ang mga sugat sa lupa ay tila humupa. Ang hangin na dati mabigat ay biglang gumaan. Bumaba si Bathalang Halia. Ang kanyang buhok ay parang sinulid na pilak na humahaplos sa hangin. Ang mata niya'y may lalim ng gabi, ngunit may ningning ng gabay. Sa likuran niya, umiikot ang mga simbolo ng buwan, kalahati, bilog at bagong buwan, parang mga selyong pangsumpa at pangligtas. Nang humakbang siya sa lupa, tumahimik ang lahat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Ang mga diwata na halos mawalan ng paniniwala ay napaluhod, na parang nakakita ng sagot sa panalangin. Tumingin si Cassiopeia sa kanya, at sa unang pagkakataon matapos ang pagkatalo, muling nagliwanag ang kanyang anyo. Abisala, Eshma, wika ni Cassiopeia, tinig na may paggalang at paghingi. Bumaba ka. Ngumiti si Halia, ngiting hindi masaya kundi matatag. Nandito ako, tugon niya, para tulungan kayong wakasan ang paghahari ni Bathalang Dardan, Hagorn at Mitena. Sa mga salitang iyon, tila may humawak sa dibdib ng mga sangre at muling nagpaalala na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ang pagdating ni Halia ay hindi automatikong tagumpay. Ang liwanag ay sandata, oo, pero ang kadiliman ay may sariling ngipin. Ang plano ng liwanag at buwan sa gitna ng liblib na lugar, nagtipon sina Cassiopeia, Halia at ang apat na sangre. Pati sina Hara Alena, Hara Armea at Daron ay nakibahagi. Walang oras para sa mahahabang seremonya. Ang Encantadia ay sinasakal na. Hindi natin sila kayang sabay-sabayin sa parehong paraan, wika ni Cassiopeia. Noon, sumugod tayo ng diretsyo at natalo tayo. Dahil sumugod tayo sa lakas nila, sagot ni Halia, sa teritoryo nila, sa ritmo nila. Tumingin si Tera sa inang brilyante na tila may sariling pulso. Anong gagawin natin? Tanong niya, hindi na paligoy-ligoy. Kapag nagkamali tayo, wala nang natitirang kaharian. Lumapit si Halia sa inang brilyante. Inabot niya ito at sa sandaling dumampi ang daliri niya, kumislap ang pilak sa loob ng apat na kulay. Parang nagising ang isang lihim na matagal nang natutulog. Ang buwan, wika ni Halia, ay hindi sumisigaw tulad ng araw. Hindi siya sumusunod agad. Ang buwan ay humihila, dahan-dahan, pero hindi mapipigilan. Tumingin siya kay Cassiopeia, at ang langit ay hindi dapat bumaba para lang makipagsuntukan sa lupa. Ang langit ang dapat maghatol. Tumango si Cassiopeia at doon nabuo ang plano. Isa, guguluhin nila ang istruktura ng kapangyarihan ni Dardan sapagkat ang lakas nito ay nakaugat sa takot at pagkawasak. Dalawa, ihihiwalay nila ang mga haligi ng kanyang hukbo, ang mga nilalang na gawa sa pagkawasak at ang mga sumpang pinapakain sa lupa. Tatlo, sisipsipin ni Halia ang kadiliman sa pamamagitan ng hatak ng buwan. Hindi para tanggapin ang kadiliman, kundi para itali ito, palamigin at pigilan sa pagkalat. Apat, si Cassiopeia ang magbubukas ng selyo ng langit, isang paghatol na magpuputol sa ugnayan ni Dardan sa Eteria. 5, ang apat na sangre ang magsisilbing talim, sila ang hahampas sa puso ng kalaban habang ang dalawang bathala ang humahawak sa paligid. Pero may kapalit, dagdag ni Cassiopeia. Kapag binuksan ko ang selyo ng langit, masusugatan ang mismong kalangitan, at kung bumigay ang selyo, makakabalik si Dardan ng mas malakas. Kung hindi natin gagawin, sagot ni Halia, masusugatan ang Encantadia ng tuluyan. Kaya pipili tayo ng sugat na kaya pang pagalingin. Tahimik ang lahat,
walang masaya, pero may malinaw, ito na ang huling sugal. Ang pagbalik sa Lireo, ang pagsilab ng ikalawang digmaan. Nang dumating sila sa hangganan ng Lireo, hindi na ito kahariang kilala nila. Ang mga punong dating, parang mga bantay ng liwanag, ay nakayuko na parang mga bihag. Ang hangin ay mabigat, amoy abo at lumang dugo. Sa malayo, ang mga tore ay may itim na usok na parang sugat sa langit. At sa sentro ng kaharian, nakatayo ang isang trono, hindi trono ng diwata, kundi trono ng pagkawasak. Doon nakaupo si Dargan. Sa kanyang kanan, si Hagorn. Ang apoy niya ay mas maitim ngayon, parang apoy na galing sa impyerno. Sa kaliwa, si Metena. Ang yelo niya ay may itim na ugat, parang nagyayelong kadiliman. At sa paligid, nakatayo ang hukbo, mga nilalang na yari sa bato at abo, mga aninong may sungay at mga diwata na sa pilitang ginawang sundalo sa pamamagitan ng sumpa. Nang makita ni Dargan ang paparating, ngumisi siya. Wika niya, bumalik kayo. May dala na ba kayong bagong pag-asa para durugin ko? Umarangkada ang galit ni Flamara, pero pinigilan siya ni Tera. Hindi ito basta sugod, bulong ni Tera. Plano ito. Huminga ng malalim si Cassiopeia at nagtaas ng kamay. Sa langit, nagbukas ang mga ulap. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa autoridad. Parang may pinto sa itaas na handang bumagsak. At si Halia ay naglakad pasulong at sa bawat hakbang niya may pilak na bakas sa lupa tulad ng guhit ng buwan sa dagat. Dargan, wika ni Halia, tapos na ang iyong paghahari. Tumawa si Dargan. Buwan, langit, mga bata, akala ninyo may takot ako sa liwanag? Hindi, sagot ni Halia, malamig ang tinig, pero may takot ka sa pagkawala ng kontrol. At doon nagsimula ang digmaan. Ang unang alon, ang hatak ng buwan. Sa isang kumpas ni Halia, kumalat ang pilak na liwanag sa paligid. Hindi ito liwanag na nakasisilaw. Ito'y liwanag na nakakaakit, parang tawag sa kaluluwa. Ang mga aninong sundalo ni Dargan ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mata ay nagdilim, tapos kumislap ng pilak na para bang may humihila sa kanila palayo sa sumpa. Sumigaw si Metena, huwag ninyong tignan ang liwanag. Ngunit huli na, ang hatak ng buwan ay hindi iniwasan sa mata, nararamdaman ito sa loob. Bumagsak ang ilang nilalang ni Dargan na para bang biglang nalaglag ang kanilang galit. Ang kadiliman sa kanila'y tila hinigop, hinila at itinali sa hangin. Ngayon, sigaw ni Tera, sumugod ang apat na sangre. Si Adamus ay nagpakawala ng alon na humiwa sa hukbo, nilinis ang sumpa sa ilang bihag na diwata. Si Dia ay umikot na parang bagyo, tinatangay ang mga sibat ng anino, binabasag ang mga simbolo ng sumpa sa hangin. Si Flamara ay nagliliyab, hindi para maghasik ng wasak, kundi para sunugin ang mga tanikala ng dilim. At si Tera ay lumakad papunta sa gitna, hawak ang inang brilyante. Sa bawat pintig nito, gumuguho ang lupa sa ilalim ng mga nilalang ni Dargan, pero hindi basta gumuho, parang kinukuha pabalik ng mundo ang mga bagay na hindi dapat nabubuhay. Ngunit sa trono, umangat si Dargan, at sa pag-angat niya, parang may kumagat sa mismong hangin. Ang liwanag ni Halia ay biglang nanginginig. Ang lupa ay muling umungol. Nakakatawa, wika ni Dargan, ang buwan humihila, ang langit humahatol, pero ang pagkawasak kumakain. Itinaas niya ang kamay at mula sa likod ng trono, lumitaw ang mas malaking nilalang kaysa sa una, isang higanting katawan na gawa sa punit-punit na bato at abo, may dibdib na parang hukay at sa loob nito may umiikot na itim na core, puso ng pagkawasak. Durugin sila, utos ni Dargan. Umatungal ang halimaw at sa sigaw nito tumilapon ang ilang diwata na parang dahon. Adamus versus halimaw ng pagkawasak.
Sumugod si Adamus, tumalon sa hangin na parang alon mismo ang nagbuhat sa kanya. Sa isang idlap, nabuo ang isang dambuhalang daluyon, isang pader ng tubig na bumalot sa halimaw, pinipigilan itong humakbang. Ngunit ang halimaw ay hindi natakot. Sinipsip nito ang tubig parang uhaw sa dagat. Nagkakamali ka, wika ni Dargan sa malayo. Ang mga elemento ninyo, pagkain sa akin. Napapikit si Adamus, ramdam ang takot na pumipida sa sikmura. Pero sa likod ng takot, may galit. Galit na pinatay ang mga pangarap, galit na ginawang abo ang mga kaharian. Hindi ako pagkain, sigaw ni Adamus. Ako ang alon na lulunod sa iyo. Inangat niya ang dalawang kamay at biglang bumuhos mula sa langit ang ulan. Hindi ulan ng ulap, kundi ulan na hinila niya mula sa hangin. Lumakas ang tubig sa paligid, naging parang dagat sa gitna ng lupa. Bumulusok ito sa halimaw, pinuno ang dibdib na hukay, at sa unang pagkakataon, umatungal ang halimaw, hindi sa tapang, kundi sa sakit. Ang core nito'y nagliyab ng itim, pilit sinusunog ang tubig sa loob. Pera, sigaw ni Adamus, hingal na hingal. Ngayon, Tera at ang inang brilyante, ang pagbasag ng core. Tumakbo si Tera, hawak ang inang brilyante na parang puso ng mundo. Sa bawat hakbang niya, umangat ang lupa, bumuo ng mga pako at tanikala na bato. Tinalian nito ang halimaw sa paa, sa braso, sa leeg, parang kinukulong ang pagkawasak sa mismong pagkakakulong nito. Itinaas ni Tera ang inang brilyante at sa isang sandali, nagliyab ang apat na kulay ng sabay-sabay. Umikot ang hangin at tubig, sumiklab ang apoy, umangat ang lupa, at sa gitna may pilak na liwanag ni Halia na pumasok parang basbas. Para sa Encantadilla, sigaw ni Tera at ibinagsak niya ang liwanag sa core. Sumabog ang tunog, hindi putok, kundi parang pagbiyak ng bundok. Nabiyak ang itim na core, kumalat ang bitak na parang kidlat. Sa loob ng halimaw, may lumabas na usok na tila sigaw ng libong sumpa. Bumagsak ang halimaw at sa pagbagsak nito, yumanig ang buong Lireo. Ngunit sa taas ng trono, pumalakpak si Dargan parang nanunood lang ng palabas. Magaling, wika niya, pero hindi pa iyon ang puso ko. Plamara versus Hagorn, apoy laban sa apoy ng kadiliman. Sa kabilang bahagi, nagbanggaan sina Plamara at Hagorn. Ang bawat hampas ng apoy ay nagiging alon ng init na humihiwa sa hangin. Ngunit ang apoy ni Hagorn ay kakaiba, hindi ito dilaw o pula. Ito'y maitim na parang uling na buhay at sa loob nito'y may mga matang sumisilip. Lolo, sigaw ni Plamara, nanginginig ang panga sa galit. Hanggang kailan mo ipapakita na mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa dugo? Tumawa si Hagorn. Dugo? Hindi ka dugo. Isa ka lang sa gabal sa pagbabalik ng tunay kong trono. Sumugod si Hagorn, nagpakawala ng itim na apoy na parang ahas. Kumapit ito sa mga puno at biglang nagliyab ang buong gubat ng Lireo sa itim na apoy. Apoy na hindi nagbibigay liwanag, kundi kumakain ng liwanag. Napaatras si Plamara, ramdam ang takot. Hindi ito init na nakakapaso, ito'y init na nakakaubos ng lakas, parang hinihigop ang tapang. Pero sa gitna ng takot, may alaala si Plamara, ang mga diwata na nagtatakbo, ang mga batang umiiyak, ang mga kahariang naglaho. At sa alaala, sumiklab ang galit na mas maliwanag kaysa apoy. Hindi ka magpapanalo, sigaw ni Plamara. Bumuka ang kamay niya at lumitaw ang apoy na kulay ginto, apoy ng panata, apoy ng pagprotekta, hindi ng pagkawasak. Tinamaan nito ang itim na apoy ni Hagorn at sa unang pagkakataon umurong ang kadiliman. Anong klasing apoy iyan? Singhal ni Hagorn. Apoy na hindi mo kayang kainin, sagot ni Plamara, dahil hindi ito galing sa galit lang, galing ito sa pag-ibig ng kaharian. At doon, nagpatuloy ang kanilang sagupaan, apoy na liwanag laban sa apoy na kumakain ng liwanag. Daiia versus Mitena,
Hangin laban sa yelo, hinga laban sa kamatayan. Hindi nagpatinag si Mitena. Habang nadaganap ang labanan, gumuhit siya ng simbolo sa hangin at biglang bumagsak ang niyebe sa Lireo, niyebeng may itim na anino. Ang bawat tipak ng yelo ay may bulong at ang bulong ay takot. Diya, wika ni Mitena, tinig na parang basag na kristal. Hangin ka lang, wala kang bigat, wala kang katotohanan. Umikot si Diya, lumakas ang bagyo. At ikaw, sagot niya, yelo ka lang, wala kang buhay, wala kang puso. Sumugod si Mitena at sa isang kumpas, naging mga sibat ang yelo, daang-daang sibat. Sumalad si Diya, pero ang hangin ay napunit. Dumugo ang balikat niya. Ang lamig ay pumasok sa sugat at sa isang idlap, parang nagyelo ang dugo. Nang hina si Diya, napaluhod siya. Lumapit si Mitena, ngumisi. Hindi mo ako kayang talunin. Hindi mo kayang talunin ang lamig na hindi na natutunaw. Ngunit sa likod ni Diya, naroon ang mga diwata, mga bihag na nailigtas ni Adamus, mga sugatan na umaasa sa kanya. Nakita ni Diya ang takot sa kanila at doon siya nagalit, hindi para sa sarili kundi para sa lahat. Umangat siya kahit nanginginig. Huminga siya ng malalim at sa paghinga niyang iyon, lumakas ang hangin. Hindi ito bagyo lang, ito'y hininga ng mundo, hininga ng kalayaan. Hindi ako hangin lang, wika ni Diya, ako ang paghinga ng Encantadia. Sa isang iglap, umikot ang hangin sa paligid ni Mitena, pumasok sa yelo at pinasabog ito mula sa loob. Nabiyak ang mga sibat, nabasag ang niyebe, nawala ang bulong, napaatras si Mitena, galit na galit, hindi pwede. Sumigaw siya at mula sa lupa may umakyat na ice throne, isang tore ng yelo na may itim na ugat. Tumalon siya sa itaas at mula roon nagpakawala siya ng mas malakas na lamig, lamig na halos pumapatay sa hangin. Nanginginig si Diya pero hindi umatras. Sumigaw siya pabalik at ang hangin ay naging talim, pinutol ang mga ugat ng yelo. Nagbanggaan ang hangin at yelo sa gitna at ang tunog ay parang pagbasag ng mundo. Ang hatol ng langit, Cassiopeia versus Dargan. Habang nagaganap ang lahat, si Cassiopeia ay humarap kay Dargan. Sa pagitan nila, ang hangin ay parang pader ng kapalaran. Cassiopeia, wika ni Dargan, ilang beses ka nang natalo. Hanggang kailan ka magpapanggap na ikaw ang langit? Itinaas ni Cassiopeia ang kamay at sa itaas, nagbukas ang selyo ng langit, isang bilog na simbolo na umiikot, may mga linya ng bituin at apoy. Bumagsak ang liwanag na parang espada. Hindi ako nagpapanggap, sagot ni Cassiopeia. Ako ang hatol. Ngunit si Dargan ay tumawa at biglang lumitaw sa likod niya ang anino ng Eteria, isang punit na espasyo na bumubuga ng itim na usok. Hatol, wika ni Dargan. Ang hatol mo, mabagal. Ang pagkawasak ko, mabilis. Sumugod siya at nagbanggaan sila. Ang bawat suntok ni Dargan ay parang pagguho ng bundok. Ang bawat sagot ni Cassiopeia ay parang kidlat na bumaba mula sa itaas. At sa gitna ng banggaan, pumasok si Halia, ang pagkakabuo ng Trinidad, buwan, langit at inang brilyante. Terra, sigaw ni Halia, ang inang brilyante. Tumakbo si Terra, tumalon sa gitna ng digmaan. Sa sandaling iyon, parang lahat ng ingay ay nawala. Parang nanahimik ang mundo para sa isang sandali ng pagsasanib. Inangat ni Terra ang inang brilyante. Inangat ni Cassiopeia ang selyo ng langit at inangat ni Halia ang kamay niya sa buwan. Nagtagpo ang tatlong liwanag, pilak, ginto at apat na kulay. Ang paligid ay nagliwanag. Ang mga nilalang ni Dargan ay napahinto, parang nabulag. Ang kadiliman ay biglang nag-alboroto, parang ahas na hinahawakan sa leeg. Sumigaw si Dargan, "Hindi!" At doon, sa isang sabay na utos, hindi salita, kundi damdamin, ibinuhos nila ang kapangyarihan. Ang liwanag ng buwan ay humila sa kadiliman, ginapos ito.
ang hatol ng langit ay pumutol sa ugnayan ni Dardan sa Eteria, at ang inang brilyante ay tumama sa puso ng pagkawasak. Sumabog ang tunog, bumiyak ang lupa, umikot ang hangin, umakyat ang tubig na parang bagyo, uminit ang apoy na parang araw, at sa gitna bumagsak si Dardan sa tuhod. Hindi maaari, bulong niya. Sa paligid, unti-unting bumabalik ang liwanag ng Lireo. Ang mga puno ay tumayo muli, ang hangin ay huminga, ngunit hindi pa tapos. Pagbagsak ni Hagorn at Mitena. Habang humihina si Dardan, sinamantala ni Plamara at Dea ang pagkakataon. Si Plamara, sugatan, ngunit nagliliyab pa rin, tinapos ang laban kay Hagorn. Sa huling banggaan, nilamon ng apoy niyang ginto ang itim na apoy ni Hagorn, hindi para patayin siya, kundi para sirain ang sumpang nagpapalakas sa kanya. Bumagsak si Hagorn, hingal na hingal, at sa mata niya'y unang lumitaw ang takot. Takot na hindi niya nakontrolado ang apoy. Si Dea naman, halos duguan na, tinapos si Mitena sa pamamagitan ng hangin na naging hininga ng selyo, isang bugso na pumasok sa loob ng yelo at bumasag sa itim na ugat. Bumagsak si Mitena mula sa tore at bago siya tuluyang tumama sa lupa, hinuli siya ng hangin, hindi para iligtas, kundi para ipakita na tapos na ang kanyang pag-akyat. Nang magising sila, nakagapos na sila sa mga tanikalang sagrado. Ikakulong kayo sa karsero, wika ni Hara Alena, nanginginig sa galit, at doon ninyo haharapin ang katahimikan na matagal ninyong ipinagkait sa amin. Dinala si Hagorn at Mitena, mga dating pandurog ng kaharian, sa piitang hindi basta bato, kundi piitang gawa sa sinaunang selyo at panata, at sa trono ng guho na iwan si Dardan, ang pagwawasak ni Dardan, at ang kanyang babala. Habang unti-unting nawawasak ang katawan ni Dardan, hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Ang kadiliman sa kanya ay nagbitak-bitak, parang salamin na binasag ng liwanag. Ang Eteria sa likod niya ay umiiyak ng itim na usok, parang sugat na pilit isinasara. Lumapit si Cassiopeia, pagod na pagod, ngunit matatag. Si Halia ay nasa tabi niya, tahimik, ngunit handang humatak muli kung kakawala ang kadiliman. Ang apat na sangre ay nakapaligid, sugat-sugat, nanginginig, pero buhay. Ngumisi si Dardan kahit bitak-bitak na ang mukha niya. Akala ninyo, tapos na, bulong niya, tinig na parang gumuguhong kuweba. Tapusin mo na, wika ni Tera, nanginginig sa galit. Tama na. Tumawa si Dardan, isang halakhak na parang kumakaluskos na buto. Bago ako mawasak, wika niya, muli akong babalik. Muling babangon ang kaharian ng Eteria. Nanlaki ang mata ng mga diwata. Pati si Cassiopeia ay bahagyang napahinto. At sa aking pagbabalik, dagdag ni Dardan, kasama ko ang 2 batala na inyong pinaslang. Sa oras na bumangon ang Eteria, muli naming ibabagsak ang Encantadia, at doon muli siyang tumawa, halakhak na parang sumpang ipinako sa hangin. Sumiklab ang huling usok at unti-unting nawala ang kanyang anyo. Ngunit ang tawa niya'y parang naiwan sa pagitan ng mga puno, sumisingit sa bawat hinga ng hangin, parang paalala na ang kadiliman ay marunong maghintay. Pagbabalik ng 4 na kaharian, pero hindi ganap na kapayapaan sa tulong ni Cassiopeia at Halia. Unti-unting nabawi ng mga diwata ang 4 na kaharian. Ang Sapiro ay muling nagkaroon ng liwanag sa dagat. Ang Adamya ay muling huminga ang ilog. Ang Hatoria ay muling sumiklab ang apoy. Sa pagkakataong ito, apoy na nagbibigay init, hindi takot. At ang Lireo ay tumindig, sugatan, ngunit hindi patay. Ngunit kahit nabawi ang mga kaharian, hindi na tulad ng dati ang Encantadia. Maraming diwata ang nawala, maraming panata ang napunit, at maraming takot ang naiwan.
Sa isang gabi, habang nagtitipon ang mga sangre sa gitna ng Lireo, lumapit si Halia kay Cassiopeia. Hindi ito ang huling digmaan. Wika ni Halia, tahimik ang tinig. Tumango si Cassiopeia at sa mata niya'y may bigat ng pag-amin. Narinig ko ang sinabi niya, Eteria at 2 batala. Tumingin si Halia sa buwan sa itaas. Kapag bumalik siya, hindi na sapat ang liwanag lang. Kailangan natin ng pagkakaisa na hindi pa natin nagagawa. Lumapit si Tera at sa likod niya'y sina Adamus, Dia at Plamara. Lahat sila sugatan pero ang tingin ay matalim. Kung babalik siya, wika ni Tera, haharapin namin siya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na kami papayag na mag-isa. Tumingin si Halia sa kanila at sa unang pagkakataon may bahagyang lambot sa kanyang mata. Kung ganoon, wika niya, maghanda kayo dahil ang buwan nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng araw. At sa malayo, sa lugar na hindi naabot ng liwanag, may natitirang piraso ng kadiliman, isang maliit na bitak sa mundo na tila humihinga. At doon nagsisimula ang susunod na sumpa.